Alright, magandang araw mga kababayan. AJ Commentaries po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo. Pag-usapan po natin ngayon, ito naman, si Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano, ang taong laging tama. Mga kababayan, kung hindi niyo po maaalala yung nakaraang linggo, yung doon sa ikatlong araw na impeachment trial o ika-anim na araw na impeachment trial, di po ba nagsimula yun sa argumento nila patungkol sa nakaambang pagkaso o pag-iimbestiga patungkol dun sa SEA Games? Mga kababayan, impeachment court po yun, hindi po yung session ng Senado. Inuubos nila yung oras ng impeachment court doon sa mga personal nilang mga drama. Ngayon, yung punto nilang pinag-iinitan sila, mga kababayan, kasi may kailangang imbestigahan. Ang pinagtataka natin, bakit siya nag-react, mga kababayan? Siya nagdeklara, chairman siya noong sa SEA Games na yun, mga kababayan. Siya nagdeklara. Pero sa dokumentong hawak pala ng NBI, hindi man lang siya miyembro ng Board of Directors. Wala pangalan niya doon. Ano ibig sabihin ng mga kababayan? Hindi ka pwede maging chairman kung hindi ka member ng Board of Directors kasi pipili kayo sa inyong mga sarili kung sino magiging chairman. So, maaari yan, chairman siya by salita, nagkasundo-sundo sila, pero sa papel, lusot siya kung ano man magiging kaso. Di ba ba? Ang pagtatao kasi bakit siya nag-react? Wala naman siya doon eh. Ngayon, siguro dahil imbestigahan na nag-react na siya eh. Advance kasi masyado, di ba ba, mga kababayan? Tapos, putak siya ng putak, ginagamit niya yung oras ng impeachment trial, mga kababayan. Tapos, binabanatan niya lagi sila Ping Lacson, sila Erwin Tulfo, na gusto niya, ina-arbor niya yung hearing ng flood control. Bakit tinigil ba yung hearing ng flood control? Sa katunayan nga, nung June 6 ba yun? O 7, yung nag-hearing ng Blue Ribbon committee nila Erwin Tulfo. Di ba pumunta pa yung 18 Marines doon sa opisina ni Robin Padilla? Hindi nyo man lang pinababa. Di ba iniimbita kayo? Bakit? Bakit kailangan kayo lang ang magtanong doon sa mga testigo ninyo? Bakit bawal silang i-cross-examine? Dahil ba kahit pag kayo bang nagtatanong, mali-mali na nga sagot, tinatama ninyo, mas delikado kung iba magtatanong. Yun ba yun? Isipin niyo po binabanatan niya si Ping Lacson. Si Ping Lacson hindi naman nakakaroon ng pork barrel. So wala siyang mga kickbacks, mga 25%, 20% kickbacks. Pero itong Taguig, alam naman natin, lumalabas na sa balita, may mga ghost project yan. May mga ghost flood control din yan. Di ba sabi natin, yung 2021 and 2022, meron niyang mahigit 2.6 billion flood control project na sinabi ng mga diskaya, mga kababayan. Na nasabi yan ng mga diskaya at nakalantad naman na yan eh. Hindi man naiimbestigahan yan. Pero ang punto doon, yung itong SEA Games sa pinupunto niya, pinag-iinitan siya, unang-una, kung may mga question na dapat sagutin, di ba ongoing process yan? Yung sa SEA Games na yan, ongoing investigation yan eh. Sa katunayan, yung pinupunto niya si Secretary Vince Dizon, na-dismiss na yung kaso noong 2021 pa ata. Si Duterte pa presidente. Siya ang walang kaso kasi nga sa papel, wala naman siya eh. Self-proclaim siyang chairman eh. Kumbaga eh. Ang problema, nag-react siya mga kababayan. Wala naman sinasabing pangalan eh. Iimbestigahan yung SEA Games. Wala naman sinabing iimbestigahan siya. Di ba? Ngayon, siguro dahil nga siya ang aligaga doon, Department of Foreign Affairs siya noon pero napunta siya sa SEA Games. Can you imagine that? Anong connection? Ibig sabihin, mga kababayan, kung talagang pakilala nila, ito ay chairman at siyang namamahala doon, bakit hindi siya nakalagay doon sa Board of Directors, bakit sa Board of Trustees, bakit hindi siya doon nakalagay sa mga miyembro na dapat may katungkulan talaga? Yan ang mga tanong na dapat sagutin. Kaya siguro napapareact. Kasi nga naman, paano pa gagawin natin? Oras ng bistuhan niya yan eh. Sabi nila, pinag-iinitan. Paano hindi pag-iinitan mga kababayan? Ang unang punto dyan, walang pinag-iinitan kasi kahit nung magkakasama pa sila doon sa Senado, sa majority at minority, talaga naman nakaamba na mga kaso ng mga kasama niya eh. Puro may kaso kasi nasa minority eh. Si Marcoleta, sarili niya pinagkaanulo niya, ang galing abogado, Republic Act 7080, Anti-Plunder Law. Binigay niya lahat ng elemento ng plunder law sa isang live show. Pinapaliwanag niya. Tumanggap siya ng 75 million sa iba-ibang tao bago eleksyon habang siya'y kongresista. Maliwanag na plunder case. Tapos ayaw niyong pakasuhan, maliwanag yun eh. Tapos ito naman si Robin Padilla, may video pa, obstruction of justice, sabi niya, di naman kami tumatakbo, naglalakad lang kami.
Ang punto doon, lumabas kayo. May warrant of arrest yun eh. Kasama mo, pinasakay mo sa kotse mo eh. O, edi ebidensya ulit yung kanila. Paano hindi kakasuhan? Mga pinaggagawa ninyo. Tapos, ang punto pa dyan, mga kababayan, ang punto pa dyan, kung inyong mapapansin, itong grupo ng minority ngayon, sabi kasi nila, iniisa-isa sila dahil nagsimula kay Jinggoy, Plunder Case. May bago pa ba doon, mga kababayan? Pangatlo na niya yun eh. Ano pang, ipatunayan na lang niya doon sa korte na wala siyang kasalanan. Tapos pag napatunayan niya wala siyang kasalanan, di okay. Bakit tinigil ba yung mga nakaambang kaso? Natandaan po natin, nag-submit ng Blue Ribbon Committee report si Senator Ping Lacson na hindi nila pinirmahan. Nandun nakalagay kung mga recommended nilang kakasuhan. Diyan kasama si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, na nakakulong na, at kung sino-sino pa. Ang daming nakakulong ngayon, mga Diskaya nakakulong, Bonoan nakakulong. Kaya para sabihin nilang walang ginagawa, meron, nangyayari. Hindi nga lang yung gusto nilang tao makulong kasi wala silang pinapakitang ebidensya, puro picture. Kasi sino pwede mag-picture ng maleta? Iba-iba pa yung detalye ng Marines nyo. Iba-iba isipin nyo. Pati yung nagpa-picture lang, nailagay doon, mayroon na agad na maletang may pera daw. Pero naging kakakampi nila si Loren Legarda, hindi na daw totoo. Pero nung una nilang statement, na dinetalye nila, mga kababayan. Paano nila binigay, magkano binigay nila, ilang maleta binigay nila kay Loren Legarda. Tapos nung bumaliktad si Loren Legarda, hindi na daw totoo yun. Anong credibility ng mga yan? Tapos, ang pinagtatao ko lang dito kay Alan Cayetano, masyadong self-righteous, condescending. Masyado nilang minamalit yung mga kapwa senador nila na para bang sila lang yung magagaling talaga. Sabi nga niya doon dalawa na lang silang abogado, nahihirapan siya, wala si Marcoleta, doon sa impeachment trial. Bakit? Ang dami yung senador eh. Nahihirapan ka ipunto yung gusto nyong ipunto? Kasi nag-aabogado sa depensa eh. Bagamat ayaw niyang aminin obvious na obvious. Nag-aabogado. Imbis na ang mga tanong dapat kasi para lumabas sa katotohanan, ang tanong nila pang gipit doon sa testigo. Daig pa ang defense team, talagang sinusundutan nila. Which is, hindi tama. Yung mga asta ni Senator Pia Cayetano, yung para bang may abogado naman kayo, di ba? May staff kayong abogado, etc. Tignan ninyo. Bakit nung nandiyan si Senator Miran Santiago, hindi kayo umasa ng ganyan? Kasi alam nyo na may someone na may alam talaga. Pero para malitin nyo yung mga, buti nga natitiis ng mga ibang senador yan, mga kababayan eh. Di po ba? Buti natitiis ng mga senador na minamaliit sila habang nasa TV. Naku, di ba ba? Kung iba yan, baka tumayo na yung mga yan. Kaso nga lang di maganda kasi impeachment trial yun. Dapat pantay-pantay sila eh. Lahat na lang kasi, kinontra nila, lahat na lang. Ewan po natin mga kababayan. Okay, hanggang dito po muna. AJ Commentaries po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat sa inyo mga kababayan.